Magandang araw sa ating lahat mga ka-DA. Meron ulit tayo dito na isang unit galing Sariaya, Quezon ito. Bali, ang problema nito ay merong check engine, tapos malakas sa gasolina. Check natin kung ano yung makikita natin na problema. Medyo malayo-layo pa naman yung galing to na sasakyan. Kailangan mahanap natin yung problema kung ano yung mga napapansin ni sir dito sa kanyang sasakyan. Bali, itong unit na ito ay DA64W Smiley Edition. Bali 6 wires yung nasa OBD nito. Pandarin muna natin yung kanyang sasakyan. Buksan lang natin yung mga bintana. Okay, so pandarin muna natin. So ayan guys, meron siyang check engine. I-scan din natin siya. Tapos meron siya dito na yung temperature gauge. Meron siyang RPM, voltage, ayan, coolant. Tapos ang isa ko pang napapansin dito kanina nung drive ko to, yung kanyang coolant temperature ay napakababa. So halos pumapalo lang siya ng sa 75 or 70 plus lang yung kanyang temperature. Pag ganun guys na napapansin nyo na ganun ang temperature, ganun lang pumapalo kahit mainit na yung kanyang makina. So 3 hours na yung binahin nito pero yung kanyang temperature ay ganun pa rin siya pumapalo. Bali, ang unang problema nito ay wala siyang thermostat. So yun yung problema niya, bakit napakababa ng kanyang temperature sa kanyang coolant. Tapos pag pinindot natin dito, ayan, tatlong pindutan niya sa taas. Ito, isang click, lalabas dyan yung fuel system, yung engine load, coolant temperature. Tapos ito, pag pinindot niya yung gitna, pupunta yan dyan sa next page, yan sa likuran niya. Yan din yung mga reading, may I80, may throttle position sensor, oxygen sensor, 0.040. So ang normal guys na reading ng oxygen sensor dapat 0.1 to 0.9 volts dapat ang kanyang reading dyan. Yan, ito naman sa likod, ang kanyang mga reading, distance DTC, air pressure, GPS time, DTC. So yan, may fault code siya, DTC1. Yun yung nakikita niyang problema dyan, P0137. So ang ibig sabihin yan, may problema tayo sa ating downstream na oxygen sensor. Pwedeng ang mga cause niya, may leakage ang inyong exhaust system, faulty yung inyong wirings, or talagang may problema na sa inyong oxygen sensor. So ang gagawin nyo muna dyan, i-try nyo munang i-clear or tanggalin yung isang terminal ng battery. Tapos pagka nawala, okay, pag hindi na bumalik. Pero pag bumalik siya, ibig sabihin may problema talaga sa kanyang oxygen sensor. Bali ito, ginawa na ni sir, tinanggal yung battery terminal, tapos nawala yung check engine, tapos bumalik na naman ngayon. Ayan o, maandar yung makina, may check engine. Titingnan din natin sa ating scanner kung pareho yung code na lalabas, kung ano yung nakasulat. Kasi dito hindi siya nakasulat kung anong code. Yan, DTC2 number, pareho pa rin, P0137. Okay, so yan ang nakikita dyan. Tapos ito naman na isa, dito naman siya yung pagpabago ng RPM, yung logo or yung appearance dito sa kanyang screen, iba-iba. I-scan din natin to ng ating scanner. Titingnan natin kung pareho yung code na lalabas dyan. Sa pagbalik lang yan doon sa pinaka ano niya, main screen. So galing dito, isang pindot, isa, dalawa, tatlo, apat, yan, limang pindot, babalik na yan sa pinaka main screen. Ayan, papatayin na natin. Check natin yung oxygen sensor, yung mga wiring. Tapos i-scan muna natin para tingnan natin kung pareho yung code na lalabas sa ating scanner. Tingnan natin. Guys, sa mga nagtatanong kung saan yung kanyang OBD port, bali kadalasan makita natin yan dito dapat yung nakalagay. Tapos yung iba naman nakapatong na lang dito, yung iba naman nakalaylay lang dito. Ito naman nandito lang, ito. So ito yung kanyang OBD port. Bali merong wire yan sa likod, 6 wires yan. So pag hindi naman 6 wires yan, hindi naman gagana yung ganitong temperature gauge nyo na may scanner. Ito yung kanyang OBD port, dito natin sasaksak yung ating scanner. So bali ito yung ating scanner. Ayan o, yung gamit natin. Mga pag-scan lang to pagka may mga check engine, dito nyo makikita kung ano yung fault codes. Wala tayo yung medyo mahal, pag-ipunan muna natin yung tablet. So saksak lang natin dito sa kanyang OBD port.
Yan, makita naman natin dito kung ano yung cause ng kanyang check engine. Ayan, nakasaksak na. So ngayon, pagkasaksak natin, i-turn on natin yung ating susi. Naka-turn on lang yan. So ito, lagay natin sa on position. Ayan, on position lang, hindi siya naka-under dapat. Tapos, iscan na natin. And select lang natin yung kanyang brand. Enter. Tapos punta tayo dito sa Suzuki, enter ulit. Read fault codes, enter ulit. Ayan, no. So yan lumabas, P0137. Pareho pa rin nung nandun sa kanya temperature gauge na may scanner din. Bank 1, sensor 2. Yan yung code niya, yung sa downstream. Ang ibig sabihin niya na bank 1, halimbawa yung inyong makina ay V6 or V8. So ang bank 1 yan ay yung nasa parting kanan na tambucho or yung exhaust. Bank 2 naman yung nasa left side na exhaust. Yung katulad nito, nasa left side. Ito naman, bank 1 lang to. Wala siyang bank 1, bank 2 dahil isa lang yung kanyang exhaust. Ang kanyang bank 1, ito, sensor 1, itong nasa taas. Yung nasa taas ng catalytic converter. Ayan, makita nyo naman dito, bali ito ay 5 na wires. Sa mga 2005 to 2009, ang wires dito ay 4 lang. Tapos iba yung kanyang socket. Magkaiba yung kanyang oxygen sensor. Bali ito, 5 na wires. Ang model nito ay 2009 pataas. Ito na yung mga Smiley Edition. Tapos yung mga Day64B, model 2009 pataas. Tapos doon naman sa baba, ito naman yung kanyang downstream, yung nasa baba. Ayan o, kung nakikita nyo yan, yan yung kanyang downstream na oxygen sensor. Bank 1, sensor 2, yung nasa may catalytic converter. Yan ang may problema natin na oxygen sensor. Yan yung i-check natin, yung wires, tapos yung oxygen sensor nya kung may damage na. Tapos check din natin yung kanyang exhaust, baka may mga singaw. Yan ang mga cause nyan kung bakit malabas yung bank 1 sensor 2 na code dito sa ating scanner. Or yung P0137, oxygen sensor low voltage, bank 1 sensor 2. Ito naman yung bank 1 sensor 1. So wala tayong problema dyan. Yun ang tatanggalin natin. Check natin yung wires, baka may putol, damage na yung kanyang oxygen sensor. Marami kasing cause yan. So pwedeng may nakakapasok na hangin, napapasok sa kanyang exhaust system, no, contaminate yung kanyang oxygen sensor, or sa katagalan talaga nasisira na siya. Kasi ang buhay ng ating oxygen sensor ay 100,000 kilometers lang. Dapat kailangan na natin palitan yan. So yung mga ganitong sasakyan, kung minsan umabot na ng 100 plus, 200 plus, so kailangan na talagang palitan. So anytime pwede na talaga siyang bumigay. Yun yung reason kung bakit meron siyang check engine. Sabi ni sir, malakas din daw to sa gasolina. Ang gagawin natin, i-check na rin natin yung kanya mga spark plug, yung mga fuel injector, lilinisan din natin to. Tapos meron din siyang mga tagas-tagas ng gasolina. Halos lahat ng fuel injector niya meron tagas ng gasolina. Papalitan din natin yung rubber niya doon kung kailangan ng palitan. Tapos maglilinis din tayo ng throttle body, tapos yung IACV. Guys, sa pagtatanggal nitong oxygen sensor, gagamit lang tayo na 22mm na combination wrench. Yan, kasi pagka yung ginamit natin yung pang oxygen sensor na socket sa pantanggal, maraming binabanggaan, so medyo alanganin. So ito lang gagamitin natin. Try natin kung maluluwagan natin to. Binabaran na rin natin yan ng WD-40 para malambot na ikutin. So tatanggalin muna natin. Ikutin nyo lang yan pakaliwa or patulak. Sa pagluluwag guys ng oxygen sensor, ingatan nyo lang na tumama dito yung kamay nyo kasi matalas to. Baka masugatan kayo. Kailangan nyo rin magsuot ng gloves, or kung meron kayong long sleeve na damit na pwedeng pantrabaho, so gamit kayo. Kasi pagka nagluwag kayo nyan, tatama yung kamay nyo dito, masusugatan kayo katulad dito sa akin. Ayan o. Tumama dito, nagasgas. Ingatan nyo lang, lalo na pagka tumama dito yung kamay nyo, sigurado sugat yan. So ayan guys, natanggalan natin yung kanyang oxygen sensor. Yan, dami ng itim dito, yung carbon. Sana gumana pa ito. Tingnan natin kung hindi na babalik yung kanyang check engine pag nalinisan natin to. Tapos ibalik natin. Pag bumalik ulit yung kanyang check engine, ibig sabihin may problema na itong kanyang oxygen sensor, kailangan ng palitan. Yan, grabe, ang dami na rin mga langis dito. Try muna nating linisan to. Ito ang kanyang wire dito, bali 4. Pero iba yung socket niya dun sa ating mga
sporty tsaka samurai type. Yan ang sakit niya. Walang part number ata ito nakalagay dito. Tingnan natin kung ano yung part number. Ang nakalagay lang ay OJ29. Tapos dito wala. Ito 56M6. So yan lang yung mga number dito sa kanyang oxygen sensor. Try nyo umorder nito kay Everyman, baka merong available na ganito na 4 wires na pang 2009 pataas ang model. Kaya linisan muna natin to ng throttle body cleaner or ibabad nyo sa gasolina, pero ako ang gagamitin ko na lang ay throttle body cleaner na lang panlinis. Ayan nga guys, nalinisan na natin yung kanyang oxygen sensor. Ayan na, malinis na, wala na yung kanyang carbon. Tapos i-check nyo rin guys yung mga wires kung may putol, pati dyan kung may mga damage na yan, kung may mga crack na, kung sira na dyan. Check nyo lahat yan kung okay pa. Tapos dito yung mga wires nya, yung terminal, yan, check nyo lahat, pati yung sinasalpakan nito dito, yan, yung sinasalpakan, check nyo lahat yan kung may damage na. Pero kung wala naman, tapos cleaner nyo na yung trouble code, tapos bumalik ulit, so palitan nyo na itong oxygen sensor. Guys, sa pagbabalik nyo rin itong oxygen sensor, lagyan nyo rin yung thread ng anti-seize. Yan, ito yung ilalagay natin para hindi siya mahirap baklasin pagka papalitan nyo ulit. Lagyan lang natin nito, tapos ibabalik na natin. Yan nga guys, nalagyan na natin ng anti-seize, babalik na natin. So yan nga guys, nabaklasan natin yung intake ng turbo. I-check din natin yung kanyang turbine kung may play na or maingay na siya, or kung may lumalabas ng mga langis dito sa kanyang intake. Pag lumalabas na yung langis dyan, ibig sabihin kailangan na natin palitan yan. Unang man-notice nyo dyan, parang maingay yung turbo, nagbabawas yung inyong langis sa inyong makina, may na yung hatak, yun na yung cause ng sira na yung turbo or yung kanyang mga oil seal sa loob ng kanyang turbo, at mausok na rin yung inyong sasakyan. So yan ang mga indication na may problema na tayo sa turbo. Ngayon guys, papanda rin natin yung makina, i-check natin kung may lumalabas na langis dyan sa kanyang intake, sa intake ng turbo. Pag ni-rev natin, start lang natin, tanggalin lang natin to, baka sumabit yung hose. Yun yung hose na papunta dun sa kanyang intercooler. So ayan guys, kakapain nyo dito kung umikot yung turbine nya. So yan, ayos naman, umikot naman. Pag maliit lang ang play, normal lang yon, ayos lang. So ito naman, medyo may play na siya, pero hindi pa naman sobrang laki. Kaya okay pa naman yung turbo nya, hindi pa nawawala ng pwersa. Pero may mga tagas na siya dyan sa ilalim. Ayan o, dami yung tagas. So yan ang kanyang turbine. Yan guys o, umikot naman siya. So try natin i-rev. May usok na rin guys. Yan o. So may usok na rin siya. So nag-check lang natin dito, yung harapan lang, yung intake lang dito sa turbo, yung turbine. Pero yun dun sa may exhaust na turbine, hindi natin ma-check kasi kailangan natin baklasin yung kanyang catalytic converter or yung kanyang tambucho na naka-attach dito sa turbo. Ano, may usok pag nire-rev. So may langis na siya na pumapasok doon sa kanyang exhaust, kaya mausok. Ang mananotice niyan guys, sa umaga makapal ang usok sa inyong tambucho sa unang andar nyo, kasi yung mga naiipon na oil dito sa kanyang exhaust ngayon pumupunta dito, nasusunog, nainitan. So ngayon uusok yung inyong tambucho, lalo na sa umaga sa unang andar. Yan, may mga oil na rin yung kanyang intake. I-monitor nyo lagi guys yung inyong engine oil, baka maubusan kayo ng engine oil pag ganito na kumakain na ng langis na wala naman siyang mga tagas dyan. Kaya kung minsan naapektuhan yung inyong oxygen sensor dahil may langis na siya na napupunta doon sa kanyang catalytic converter. So yan guys, pagka nire-revolution din siya, maririnig nyo dyan parang kumikiskis na bakal, yung parang sumisipol. Yan o, pakinggan nyo. So ayan guys, maririnig nyo dyan.
May langis na rin dito lumalabas pagka nire-rev nyo. Ayan meron na. So may internal leakage na siya. Yung makikita na meron ng internal leakage yung inyong turbo. Yan lumalabas na siya sa intake. Ngayon magtatanggal naman tayo ng kanyang mga spark plug. I-check din natin kung okay pa yung kanyang spark plug. Gagamit lang kayo ng 16mm na spark plug socket para matanggal yung spark plug dito. Bali yung mga ganitong unit guys, bali 2009 pataas, mga Smiley Edition. Bali ang spark plug nito ay long thread. Dalawang klase lang to guys. Bali merong short thread, merong long thread. Ang short thread from 2005 to 2009. So sa mga ganitong unit naman, 2009 pataas, yung may 6 na wire sa kanyang OBD port. Bali ang spark plug nito ay long thread. Ganon din sa mga DA64V na may 6 na wires sa kanyang OBD port. Bali long thread din dapat yung kanyang spark plug. So yan ang dapat yung tandaan guys, na kailangan compatible yung inyong spark plug na ilalagay sa inyong sasakyan. Tapos ito guys, huwag nyo kalimutan to linisan. Every change oil, yung inyong PCV valve. Ayan kasi sobrang dumi na. Pag sobrang dumi na yan, pagbarado na, ngayon ang mangyayari, dito dadaan yung pressure ng makina, papunta yan sa inyong air cleaner. So mapapansin nyo dyan, may oil yung inyong air filter. So yun yung unang mapapansin nyo pag ito'y marumi na. Check nyo rin lagi yan. Tapos kung umaalog, pag umaalog okay pa yan. Pag hindi na, ibig sabihin stock up na yan or kailangan ng palitan. So yan guys, tanggalin na natin. Natanggal na nga natin yung kanyang spark plug. Ito yung itsura ng kanyang spark plug sa cylinder 1. Halos pare-pareho. Ayan cylinder 3. Ito yung sa cylinder 2 at yung sa cylinder 1. So ang gagawin natin ito, okay pa naman yung kanyang negative electrode. Tapos yung kanyang positive electrode dyan sa gitna, ayos pa naman. So ang gagawin natin, lilinisan lang natin to. Tapos check natin yung gap kung okay pa. Pagka hindi na, i-rig up natin. Yan, okay pa naman. Maraming oil lang to dahil nagpalit na nito sir ng kanyang valve cover gasket. Kaya nalagyan ng mga oil yan, mga thread nya. Yan, sunog na rin yung mga ito. Yan, linisan lang natin tapos babalik na natin. Sa mga ganitong spark plug, yung LKR7BI na spark plug, yung NGK, bali ang spark plug gap nito ay 0.9mm or 0.035 inches. So yun yung spark plug gap nitong mga spark plug na ganito. Sukatin na natin, ito yung gagamitin natin na pang spark plug gap natin. Bali ito yung 0.9. Ayan, between itong 1.0 tapos 0.8. So ito, nasa gitna. So yan ang 0.9mm. Tapos ito naman yung 0.035. Ang gitna ng 0.030 at gitna ng 0.040. So ito guys, yan So ito yung sukat nya, gitna nitong dalawa. So sukatin na natin ngayon. Pag sinukat nyo yan na maluwag sa sukat nya, 0.035. Ayan, ito dapat. So maluwag, ang gagawin nyo, yan So dito dapat yan So maluwag na ang gap nito. Pupukpukin nyo lang dito. Kahit anong pang pukpok na pwede, katulad nito. Yan. Tapos susukatin nyo ulit 0.035. Ayan susut nyo lang. Okay. So yan, okay na. Yung sukat nya, ganyan. So yan na yung standard na gap nyan. Ganyan lang guys. So kailangan na isusut nyo na itong pang spark plug gap nyo. Okay, so dito sa likod naman yan sa gitna ng 0.8 tapos 1.0mm. So yan ang sukat nya. Ayan Okay. So lahat ng spark plug, igagap nyo yan after nyo linisan. So okay na yung gap nito. Sakto-sakto na. Yan
tapos yung isa naman. So ganun lang guys, narigap na natin yung spark plug, tapos nalinisan na rin natin. Ayan o, linis na, okay na yan. Tapos ito yung PCV valve nya, nalinisan na rin natin. Okay na. Yan, babalik na natin yan. Tapos doon naman tayo sa fuel injector, tapos throttle body, lilinisan din natin yan. Tapos ito papalitan natin ng mga rubber dyan sa kanyang fuel injector kasi may mga tagas. So guys, naikabit na natin yung mga spark plug, ignition coil. Tapos ngayon i-check din natin yung kanyang langis, tapos yung kanyang brake fluid dito. Yan, lahat ng mga fluid check natin. Ito yung fluid sa kanyang spray sa windshield, so wala nang laman, talagyan natin yan. Ito yung kanyang brake fluid, ayan, so kulang ng kaunti, so dadagdagan natin yan. So check muna natin bago natin dagdagan, kailangan nakababa ito kasi nakajack siya, nakaangat. Tapos yung fluid nya dito, yung coolant nya okay naman, nasa level na itong radiator cap nya, medyo luma na. So okay pa naman, nagpa-function pa naman. Tapos dito naman tayo. Tapos yung mga function pala ng pintuan nito, ng mga window, balibaliktad pa. So nagbabalik din tayo ng mga function yan. Ayan, so nililipat din natin. Check din natin yung kanyang tensioner bearing. Okay, yung kanyang tensioner bearing ay yung 6209. Hindi na siya yung original na tensioner bearing na 6909 na may housing. Bali ito mismong diretso na sa bearing. Kaya ang magiging problema lang nito guys, pag ganito yung bearing nyo, pag uminit na yan, pwede kayong maputulan ng belt, lalo na pagka hindi na ikabit ng tama yung inyong tensioner bearing at yung belt hindi nakasentro. Ang mangyayari dyan, iinit yung inyong belt or pwedeng dumaplis or matanggal sa pagkakalapat sa tensioner bearing. At pag uminit yan, pwedeng maputol yung inyong belt. So yun yung problema lang dito sa bearing na ito. So hindi na siya yung original na tensioner bearing. Yun lang ang disadvantages niya. So ngayon, check natin yung engine oil, tapos yung ATF kung nasa tamang sukat. So ayan, medyo maitim na rin to. Punasan lang natin. So ayan nga guys, napunasan na natin. So sukatin natin ulit. So ayan o, nasa tamang sukat naman. Ang problema lang nito, maitim na. So kailangan na itong i-change oil. Tapos dito naman tayo sa ATF. Ayan. So check din natin to. Punasan muna natin bago natin sukatin. Ayan, napunasan na natin. Okay. Ang sukat niya ay nasa may nakatwist lang. Kulang lang to ng kaunti. Ayan o. So nandito lang siya. Dapat pag hindi siya umaandar, kailangan at least nandito man lang yung sukat niya. Nakaangat ng 1/4 inch sa kanyang nakatwist sa dipstick. Para pag umandar yan, pag nag-circulate na, warm na yung inyong makina, after 5 to 10 minutes sukatin nyo, dapat nandito yan sa pangalawa at pangatlo. Between dyan sa pangalawa pangatlong butas. Yung may letter H na sukat, kasi ito sa baba letter C. Cold, tapos dito hot. So ayan, marumi na rin to, kailangan na rin to palitan. Dapat ang kulay niya ang kulay pula. So bali sa mga nagtatanong, ang ATF nito Dexron 3. Yan, nakalagay naman sa dipstick niya. Tapos sa mga nagtatanong kung anong engine oil ang ginagamit natin, bali ang ginagamit ko na engine oil dyan ay 5W40 or 10W40 or kahit 15W40, basta pang gasolina. So walang problema yan. Basta every 4,000 to 5,000 kilometer kailangan nyo change oil para malinis lagi yung inyong makina, hindi magkaroon ng build up yung oil sa inyong makina. Tapos yung mga belt nya ayos pa naman. Tapos yung air filter dito, check din natin kung malinis. Ayan, sinasabi ko sa inyo guys, pagka marumi ang inyong PCV, nagkakaroon siya ng oil dito sa inyong oil filter. Ayan o. Tapos dito, higupin yan, papunta yan sa turbo. Pag nahigup ng turbo yan, papasok yan sa loob. So magkakaroon na ng oil yung inyong turbo. Ayan o. Kasi papasok yan dito sa intake, papunta yan dun sa ating turbo. Ayan, so kailangan laging malinis yung inyong PCV. Tapos itong air filter, every change oil, kailangan nyo rin palitan yan. Every 4,000 to 5,000 kilometer.
para laging maayos yung higop na hangin ng inyong turbo. So ayun guys, nag-check din tayo ng kanyang thermocap. Ayan o, putol na yung gitna niya. Tapos ito yung spring. Ayan, naiwan na yung kanyang gitna dito sa thermostat housing. Ito, mag-overflow na rin yung inyong reservoir pag ito'y sira na. Kailangan na rin ito palitan. Yung sa fuel injector yan o, puro gasolina yan. Check din natin kung meron siyang thermostat sa loob. So ayan guys, chinik din natin yung kanyang thermostat. Meron dito, ayan o, may nakakapa akong thermostat. So mababa lagi yung kanyang temperature. Ibig sabihin, stock up open to na thermostat niya. Magpapa-order na rin tayo ng thermostat. Tapos yung kanyang radiator cap. Kasi yung radiator cap niya ito, yung stock pa ito, luma na rin. Ayan o, ay mga kalawang na. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na original na thermocap. So yan ang part number niya. Marami ding nagtitinda nito ng mga class A. So wag niyong bibilin yon, yung hindi flat ito. So, ito yung original, yung flat ang gitna. Ayan o, so nakita nyo wala siyang dila-dila. So ito yung original, parehas nitong sira na. Ayan o, so itong papalitan natin. Tapos nag-order na rin tayo ng thermostat kasi yung kanyang thermostat ay stock up na naka-open. Kaya yung kanyang temperature sa makina matagal uminit. Palitan na natin to, tapos bleed din natin yung kanyang cooling system. Ito na nga guys, yung original na thermocap. Yan yung itsura ng ating thermocap na original. Wala siyang dila-dila dito sa gitna na gumagalaw tapos may butas. So ito, flat. Ayan o. So ito yung original na thermocap guys. So ganito ang bibili nyo na thermocap para hindi mag-overflow yung inyong coolant sa reservoir. Lagay nyo lang, linisan nyo muna to, yung sa may labi, bago nyo ilagay yung bagong thermocap. So linisan lang natin yan. So okay na. Lalagay na natin to. Sa paglalagay naman ito, gagawin nyo, i-press nyo lang yung pababa. Ganyan. Yan. Tapos pag okay na, ikot nyo lang. Ganyan o. Yan. So dapat ito nakasakto dito. Tapos ito, paganyan din, pa-cross. Tapos may stopper naman yan eh. So pag hindi nyo na mapihit na nakadiin, ibig sabihin okay na yung inyong thermocap, lapat na yan. So dito na tayo, maglinis na tayo ng fuel injector. Tapos papalitan din natin yung rubber nito. Ayun guys, tinanggal na natin yung kanyang rubber dito, yung sa ilalim ng fuel injector. Okay. So parang baliktad tong pagkakalagay. Ito baliktad to, tapos ito baliktad. Kaya pag baliktad yan guys, magkakaroon din siya ng tagas. Ayan o, pulang-pula yung gasolina. Palitan na rin natin to na rubber nya para hindi na siya tumagas ulit. Palitan na natin ng bago. Punasan muna natin yan bago natin ilagay yung bagong rubber seal. Lalagyan din natin ng silicone grease para maganda yung lapat. Kaunti lang, pupunasan lang natin. Ito guys yung injector rubber natin. Yan, tatlo. Ito yung original, ito yung replacement natin. Ayan o, pareho naman yung laki nya. So papalitan na natin ng bago para hindi na siya tumagas yung kanyang gasolina. Kasi medyo malulutong na rin to eh, luma na. Tingnan din natin kung magkakasya yan dyan. Ayan o, sakto. Okay, ilalagay na natin to. Tapos linisan muna natin yung fuel injector. Maglinis na tayo ng ating fuel injector. So ayan. So dito tayo ulit kumuha ng positive, tapos negative itatap natin sa body ground. So ayan, linisan na natin to. So ayan nga guys, nalinisan na natin yung fuel injector. Ayan o, linis na. Ayan, yung mga o-ring nya. Tapos babalik na natin siya dito sa fuel rail. Tapos sasalpak na natin. Sa radiator cap naman, ito damage na oh. So kailangan na rin palitan to. Tapos flat na tong rubber na ito. Hindi na siya makakapag-seal na maayos. Yan oh. Malapad na yung kanyang rubber. Tapos ang dami na rin to, marupok na. Marami na rin mga bitak-bitak. Yan oh. Tapos malalim na rin to, yung lumalapat sa labi ng radiator. Yun dito. Papalitan na rin natin yan. Yan nga guys, naibalik na natin yung sa fuel injector, pati yung sa turbo, spark plug, naibalik na natin lahat.
Dito naman tayo sa throttle body. Lilinisan din natin to, pati yung IACV nya. So wag na natin tong gagalawin guys na TPS or throttle position sensor, kasi pag binaklas nyo yan, kailangan nyo calibrate. Tatanggalin lang natin to ng mga socket, isa, dalawa, tatlo, yung sa IACV, tapos ito, tapos itong clamp na ito sa hose, tapos yung sa accelerator, itong 4 na tornilyo, matatanggalan natin tong throttle body. So tanggalin na natin. Yung gasket nya dito, bali ito, malutong na rin to, punit na, papalitan na rin natin to. Pag naglilinis talaga nitong throttle body, may posibilidad talaga na masira na tong yung throttle body gasket nya, kasi lang to parang papel lang. Tapos ito yung throttle body nya, sobrang dumi. Ayan ayan yung gasket nya, tinanggal na rin natin, kasi pag nagtanggal kayo nito or naglinis kayo nitong throttle body, may posibilidad talaga na masira na yung inyong mga gasket dito, kasi malutong na yan, tapos nakadikit na talaga. So yan pa yung mga napagdikitan nya ng gasket. Tapos lilinisan din natin to. Ayan sobrang dumi ng kanyang throttle body, yan, kulay itim. Lilinisan din natin to na IACV. Ito yung IACV ng mga Smiley 2009 pataas na sasakyan. Ganito rin yung kanyang IACV. Tapos yung mga D64B na non-turbo, ganito pero magkaiba yung part number. So ayan guys, natanggalan natin yung IACV nya. Ito yung mga IACV ng Smiley or idle air control valve. So ito na nga yung number nya, OXB 01733G. Yan, sa mga turbo engine to. Tapos 4x2. So di ko lang sure kung sa 4x4 pareho din ito. Titignan nyo na lang dito yung number nya kung pareho lang. So yun na lang ang susundan para sigurado. Guys, ang gagamitin natin na panlinis dito sa IACV, bali contact cleaner. Itong contact cleaner yung gamit ko. Yan, kahit anong klase naman ng contact cleaner, pwede naman dyan na panlinis. Sa throttle body nya, ito naman ang gagamitin natin, kasi matapang to, hindi pwede dito sa mga sensor. So ayan nga guys, nalinisan na natin yung throttle body. Yan, ang linis na. Ito yung loob nya. Tapos ito yung sa harap. Yan. Tapos ito yung housing ng IACV. Yan, linis na. Ito na yung IACV nya. Ayan malinis. Sa pag-check naman ito guys na IACV, sasaksak nyo to doon sa kanyang socket. Tapos sususian nyo yung sasakyan nyo on position, tapos off. Kailangan ito gumagalaw to, umuurong sulong yan dapat. Itong may spring na ito, pag nagsusi kayo on and off, gumaganong-ganon yan. Pag hindi siya gumalaw, ibig sabihin may problema dito or sa wiring nyo or sa ECU. So, ngayon guys, ibabalik na natin tong throttle body. Bali magpapalit na rin tayo ng gasket. Ito yung kanyang throttle body gasket. Sasalpak na natin yan dyan. Tapos babalik na natin yung IACV. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-test nitong IACV. So isasalpak lang natin tong socket nya dito sa kanyang IACV. Yan, sasalpak natin to dito. So ganyan, salpak natin. So ngayon, pagka nakasalpak na yan, sususian nyo lang yung inyong sasakyan. I-on and off nyo, titingnan nyo kung gumagalaw yan. Yan, susian natin. On. Yan, susian natin. Yan guys, on position, gumalaw siya, tumulak. Off. O yan, nagbabibrate pag in-off nyo. Yan so naka-off yan. So ngayon i-on natin, gagalaw yan, tutulak. Yan tumutulak siya guys. Yan tapos i-off natin yung susi. Yan, gagalaw yan, tapos mag-vibrate. Yan so dapat ganyan yan guys, gumagalaw dapat. Pag hindi siya gumalaw, ibig sabihin may problema kayo sa wiring, sa IACV or sa ECU. So ayun nga guys, nilagay na natin yung gasket sa throttle body. Babalik na natin yan. So ayun nga guys, tapos na natin ibalik lahat. Nalinisan na natin yung spark plug, na-check na natin yung turbo, nalinisan na natin yung oxygen sensor,
yung fuel injector, tapos yung kanyang throttle body, napalitan na natin ng thermocap. Tapos na-check na natin lahat, yung mga radiator cap, meron siyang thermostat kaya lang stock up. PCV valve, nalinisan na rin natin. Then na-check na rin natin yung kanyang air filter, yung may langis. So ito yung dahilan, yung PCV, bakit may langis doon, marami na ito. Tapos ngayon, papanda rin na natin yan. Then magbi-bleed na tayo. Tingnan din natin kung may check engine. Tapos i-scan natin kasi kanina cleaner na natin yung trouble code ng sa oxygen sensor. Yung bank 1, sensor 2. Yung downstream. Panda rin na natin ulit. Tapos bleed na natin. Kasi nagpalit tayo ng thermocap. So may mga natapo na kaunting coolant. So kailangan natin i-bleed ang cooling system para wala siyang hangin sa loob ng cooling system. Start na natin. Lagyan muna natin gasolina yung fuel injector. On position muna. Yan, para pumasok yung gasolina. Tapos off muna natin. Tapos on natin ulit. Yan, panda rin natin. Tapos check natin kung may mga leakage. Okay, start. So yan, may check engine dahil matanggal tayo nung map sensor. Ngayon, titingnan natin kung ano yung trouble code na yan, kung oxygen sensor pa rin. Tapos i-clear natin. Okay, check natin yung trouble code. I-off muna natin yung makina. Tapos tingnan natin, scan natin. Yung scanner natin ay saksak na natin sa OBD port. So, ito-turn on natin yung susi. Pero hindi siya maandar, naka-on lang. Ngayon, scan natin ulit. Yan. Select brand. Enter. Tapos hanapin natin yung Suzuki. Enter. Tapos read fault codes. Ayan. So map sensor, bar, pressure circuit, high input. So yan yung naging dahilan kung bakit nag-check engine. Meron pang isa, 1 out of 2 yan. Tingnan natin yung isa pa. Ayan. Throttle position circuit, low input. Nagtanggal din tayo ng socket ng throttle position sensor, tapos yung sa map sensor, kaya umilaw yung check engine. Wala na yung sa oxygen sensor. Yan. So kanina kasi habang nakatanggal yon, nag-check tayo ng IECB kung gumagalaw, kaya umilaw yung kanyang check engine. So ito yung trouble code nya, P0122 throttle position circuit, low input. Tapos yung isa, P0108 map or bar pressure circuit, high input. So yun yung map sensor. Ang gagawin natin dyan, i-clear lang natin yan. Exit lang, pindutin natin yung exit. Tapos erase fault codes. Erase fault codes. Are you sure? Yes. Yes lang, enter. So antayin natin mga 10 seconds or 10 seconds, antayin natin. So bilang tayo ng 10 seconds, tapos off natin, tapos i-on natin ulit yung susi. Yan. So i-off natin. Okay, tanggalin, tapos ibalik ulit. Yan, on position ulit. Ngayon, i-check na natin kung nandun pa rin yung code. So exit muna. Tapos punta tayo doon sa read fault codes, enter. Yan, no fault codes na. So exit na tayo. Pag wala na, so try natin ulit. Select brand, tapos Suzuki. Yan, tapos read fault codes, enter. No fault codes. Okay, exit na. Tapos i-off natin yung susi. Okay, off yung susi, tanggalin. Tapos bunutin na yung ating scanner. Bunutin na natin dito. Yan. Tapos ibalik na natin tong sa kanyang temperature gauge na nakasalpak sa OBD. Ito. Itong sakit na ito. So ngayon, papanda rin na natin. Magbi-bleed na tayo. Start. So ayan, wala na yung kanyang check engine. Tapos itong cold engine indicator, yan yung pagkamalamig pa yung ating makina.
So titingnan natin kung ilang minuto bago mawala yan. Kasi yung kanyang thermostat naka-stack up na open. So anong oras ngayon? 3:10. So check natin kung anong oras to mawawala, kung ilang minuto. Tapos observe din natin dito kung may tumatagas pa rin na gasolina sa kanyang fuel injector. So pag may naamoy kayong gasolina dyan, tingnan nyo to, yung mga fuel injector kung may tagas, yung kanya fuel cap or fuel tank cap, i-check nyo yun kung okay pa yung rubber seal nya doon, kung hindi pa sira, yun nandito. Tapos check nyo rin yung mga linya kung may tagas. Yan, bibleed na natin. Ayan, wala naman ditong tagas. So ito yung check nyo, buksan nyo to. Yan, fuel cap or fuel tank cap. Check nyo yan kung may crack na ang rubber. Pagka may crack na yan, palitan nyo na, kasi ito yung nagkukos kung bakit umaamoy yung sasakyan nyo ng gasolina. Okay pa to. So, ito ayos naman, wala naman siyang mga tagas. Ayos na. Ito, check nyo, double check kung mga naibalik na lahat. Ito, kung mga naikita na, yung mga tornilyo, 4 yan. Tapos ito, okay na. Yan, ayos naman. Check nyo kung may usok. Yan, wala naman usok. Tapos doon sa kanyang oil cap. So, tingnan natin dito. Okay. So, wala naman, walang talsik, walang usok. So mag-bleed tayo, buksan muna natin tong 8mm. Kasi gawin natin dyan yung hangin. Luwagan lang natin to. Okay, yan, niluwagan na natin. Bleed tayo. Okay, wala naman siyang hangin na lumalabas. So sarado na natin. So ayan guys, wala na yung kanyang cold engine indicator. 3:15. So 5 minutes na wala na. Okay naman. So nangyayari nito sa kanyang thermostat, kuminsan gumagana siya ng maayos, kuminsan naman naka-stack up na open. So kailangan na rin palitan yan. So nasa 59 na yung kanyang temperature. Huwag lang siyang mag-stack up na close dahil mga ilang minuto pa lang, 5 to 10 minutes, overheat na yung makina. Lalabas na yung hot engine indicator dyan sa inyong panel pag yan ay stack up na naka-close. So papalabasin din lang natin dito yung mga hangin. Ayan o, lumalabas na. So ayos naman yung level doon ng coolant niya sa kanyang reservoir, nasa full naman. So ayan, tinakpan natin yung bypass, yung naka-attach dito sa kanyang radiator para hindi lumabas yung kanyang coolant doon or makahigop ng hangin. So bleed lang natin, antay lang natin na umandar yung auxiliary pan niya ng mga 3 beses. Tapos patayin natin yung makina, sabayan natin muna ng aircon para lumamig ng mas madali yung kanyang temperature, umabot ng mga 82 or 84 bago natin patayin yung makina. Tapos palamigin na natin bago natin ibalik yung kanyang radiator cap. So ayan nga guys, tapos na tayo mag general check up. Tapos nilinisan na rin natin yung mga kailangan linisan. Tapos chinek na natin lahat. So ayan, ganyan lang kadali kung paano mag general check up ng ating sasakyan. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po natin kalimutan like, share and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.